So, ayan yung bahay guys. Ang sukat nito ay 7 by 7 meters. And then yung taas niya, hindi ko alam kung ilang meters, pero 13 patong siya ng hollow blocks. Ito yung main door namin. Dito yung magiging living room namin. Diyan naman yung dining namin and kitchen. Wala na siyang division para maluwag siyang tignan. Dito naman ang comfort room namin. Dito naman yung magiging kwarto namin. At dito yung magiging room ni baby. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay update sa pinapatayo naming bahay. It's been 1 year and 3 months since pinasimulan namin tong bahay na to. And until now, hindi pa siya tapos kasi paputol-putol yung paggawa. Kasi yung budget na pinampapagawa namin dito ay iniipon namin ng siguro 3 to 5 months yung duration ng pag-iipon namin kasi yung asawa ko lang naman nagtatrabaho and ako wala akong trabaho and then meron din kaming baby, marami kaming gastusin. So thanks God naman na kahit papano nakakaipon kami ng pampagawa dito sa bahay namin. Ayan o, nagaano na siya, may lumot na siya. Kung napanood nyo po yung first vlog ko, yun yung start. Nandun din yung unang gastos namin which is nasa 98,000 plus siguro yun. So, hindi pa yun tapos. Kung hindi nyo pa po yun napanood, ilalagay ko po sa description box yung link ng vlog ko na yun. So, nung una, yung gastos namin is nasa 98 to 99,000. Hindi pa yun tapos, hindi pa tapos yung division niya, and hindi pa tapos yung beam. So, lahat-lahat na yon hanggang materials, labor, and then yung sa pagkain ng mga workers. And then, May ata yun, May, nagpa-start kami ulit. Doon yung pinatapos na namin yung division niya, division ng kwarto, and then hanggang sa beam. So, yun yung second time na nagpagawa kami, and yung gastos namin doon is siguro nasa around 50,000 or 50,000 plus siguro yun. Nakalimutan ko na kasi wala na yung record ko, na wala na yung listahan ko doon. Pero, yun yung gastos namin nung pangalawa. Pero, yun, kasama na doon yung materials, and then yung labor, and then yung foods din ng mga gumawa. So, doon natapos na lahat yung division, and then hanggang sa beam. So, ayun, papabubungan na sana namin nun. Kaso, yung asawa ko, meron siyang pinaiba. Kasi, dati, yung living room namin hanggang sa kitchen ay walang division. So, dire-diretso lang yon. So, sabi niya, ayaw niya daw ng ganun. Gusto niya daw na palagyan ng division in between. Para daw, pasok ng living room, hindi agad-agad makikita yung kusina, hindi agad-agad makikita yung mga gamit sa kusina, which is okay naman siya para sa akin. Pero ang original plan talaga ay dire-diretso lang, ganun kasi ang gusto ko para para maluwag tignan, ganun. Pero ayun, sabi niya gusto niya daw may division. So, yun yung pinagawa namin ng third time na yung magpapabubong na sana kami. Kaso, canceled muna yun kasi yun, pinagawa namin yung division. And then, nag-extension kami sa may CR namin. Ayan, nandito ko ngayon. Ito yung original na CR namin. Pero, parang nasisikipan kasi ako sa CR namin. So, nagpa-extension pa kami ng 1.5 meters dito. Dito siya banda. So, ipapakita ko sa inyo mamaya. And then, madami kami, hindi ba actually, madami. Yun, yung isa na dun yung roof namin. Kasi dati, original plan is yung parang standard ba yun. Yung ganyan lang siya, na bubong. Yan, yung ganun. And then, meron siyang, sa harap, meron siyang parang balcony terrace na ganyan din. So, parang dalawang ganyan, double na ganun. Pero ngayon, pinaibahan namin yung style ng bubong namin, which is yung streamline na siya. Hindi ko alam kung streamline ba yun or may ibang tawag. Kasi nung nag-search ako sa Google, hindi streamline ang pangalan. So, yung ganito na siya. Yung mas mataas yung isa and then mas mababa yung isa. So, ayun na ngayon yung style ng roof namin. So, uso na kasi yun ngayon. Parang naisip ko din, ay, ang ganda ding tignan. Kasi sabi nila pag ganun daw, parang parang simbahan yung style, ganun. So, ayun, pinaiba namin. So, nagustuhan ko naman siya. And then, nung third time din, pinalitadahan nila sa taas yung pagkakabitan ng bubong. So, ayun, okay na siya ngayon. So, ready na siyang mabubungan. As you can see, ayan, meron ng
meron ng bakal. Dun sa pangatlong time na nagpagawa kami, every Sunday lang yon. And then, sa kamalas-malasang pagkakataon, tag-ulan, tag-bagyo. So, pa-stop-stop. So, umabot ng almost 1 month yung paggawa nila ng CR and then sa division lang and then sa palitada. Pero nung umaraw, parang hindi ko alam, 3 days or 4 days lang nilang ginawa. Kasi, nung first day nila, umulan ng half day. So, pero marami silang nagawa kahit half day lang sila. So, super recommended yung mga gumawa dito sa bahay namin. May palaka kasi dun, no? Kaya tingnan ko ng tingnan. So, mabilis sila, worth it yung bayad. And then, sobrang good ng service nila. So, ayun, gumawa na din sila ng namin, ng lababo sa kusina namin. So, meron na kaming lababo, ready na para sa yung mga cabinet, ganon. And then, yun. Tapos na, and then dito din sa CR, tapos na rin yung extension. So, ang luwang ng CR namin, pwede kami magkabulan dito. Gusto ko kasi maglagay ng bathtub. Charot. So, nangarap ko talaga yun sa magiging bahay ko. So, hopefully, matupad yun. So, ipapakita ko sa inyo yung makabuuan ng bahay namin ngayon. So, kung interesado po kayo, just keep on watching. So, ito yung front view niya. 7 by 7 meters. So, nagagastos na namin dyan siguro, more or less 160,000. So, worth it naman kasi, syempre, magkakabahay na kami. Pero after ng bubong, hindi ko alam kung kailan ulit papasimulan. Kasi, mag-iipon ulit kami. Pang palitada, pang bintana, pintuan, lahat-lahat na kailangang ipunin. So, ito na guys, yung kabuuan ng body niya ngayon. Tapos na siya hanggang beam. So, ready na siyang mabubungan. Bali, yung bubong niya, inibahan namin yan. Dati is, yung pantay lang sana dapat. Pero, nakita ko kasi, usong-uso yung hindi pantay. Parang, streamline natin yung tawag doon. Kaya, yun na lang yung pinagawa ko. Ayan. Marami din kaming binago sa loob. So, ayan siya. Tara sa loob. So, ito na yung sa may sala namin. Dati, dire-diretso lang yan. Wala siyang division dyan. Pero sabi ng asawa ko, gusto niyang may division kasi ayaw niyang pagpasok mo ng bahay, makikita agad sa kusina, makikita agad yung mga gamit sa kusina. So, ayan, pinalagyan niya ng division. So, okay naman pala siya. Ayan, hindi pa siya tapos. Bali, itutuloy daw nila yan pagka nagpalitada na sila. So, ayun, lalagyan nila ng beam dun sa taas, parang yung ganyan. Pero yan, hanging beam yan. So, ayan. Dito sa living room, wala namang pinagbago, ganun pa rin. So, ayun. So, dun sa taas, napalitadahan na kasi kailangan niyang mapalitadahan bago mag-roofing. Para hindi na sila mahirapan kapag may roof na tapos tsaka lang sila magpapalitada. Mahirap daw yun. Ayan, so, pasok tayo sa kusina namin. Ayan. Ayan, so, pinalipat ko din yung door. Ayan, para mas maging maluwag yung aming lababo. Ayan, tapos na din doon. Ayan siya. Pinausog ko. And then, ayan, meron na kaming lababo. And then, yung bintana namin, ayan, hindi pa siya naayos, hindi pa siya napapalitan. So, papaayos ko na lang kay Papa bago sila magpalitada. So, ayan, yung aming, lababo, hindi pa siya tapos. Makalat na dito. So, dyan, wala na dyan kasi sa parting yan, wala na kasi dyan namin ilalagay yung aming ref and then yung gas range. Wow, gas range daw. So, hopefully, magka-gas range kami. So, dyan namin ilalagay yung ref at saka gas range. So, ayan. Siguro papalagyan na din namin ng hanging cabinet dyan. So, hapon na. Mag-aalas 6 na. Ngayon ko lang naisip na i-film kasi ngayon lang ako nagkaroon ng chance kasi bukas magro-roofing na sila. Tapos dito yung kwarto namin. Ayan, ganun pa rin. Walang pinagbago. Charot! Labo na ng cam. Tapos dito yung kwarto ni baby. And then dito sa may papuntang CR, may pintuan na rin. Ayan, may pintuan na siya dati. Wala yan. Wala pa. Ayan. And then, nagpa-extension kami ng 1.5 meters papuntang CR kasi nasisikipan ako dito sa CR namin. So, ayan. Doon yung extension niya. Ayan.
So, maluwag-luwag yung aming liliguan. Ayan. May extension. 1.5 meters. So, ayan. Bukas. Hindi ko alam kung bukas talaga sila mag-i-start mag-roofing. Pero nakabili na kami ng materials. So, excited! Super excited! So, may mga halaman na rin ako. Para pag natapos, instant halaman ako. Ayan. Hi, Moon! May moon na. Ayan, paggabi na kasi. So, maluwag tong aming living room. Kung masikip sa kitchen yung dining table namin, siguro dito na lang namin ilalagay kasi maluwag naman dyan. Yan. So, ayun guys, na-tour ko na kayo sa bagong layout ng bahay namin. And ngayon naman, pag-uusapan natin yung gastos. So, itong kabuuan ng bahay namin, ang nagagastos na namin ay siguro more or less 180,000 na. Kasi nung pangatlong paggawa namin, nakagastos din ako ng 12,000 sa materyales, and then yung sa labor, mga nasa 10k yung labor, and then iba pa yung mga foods nila. So, next step na namin ay yung bubong. Ayan, super excited na kaming makitang mabubungan. Yun talaga yung super inaabangan namin mag-asawa. So, yung pampabubong namin, pinag-ipunan namin ng 3 months. So, hopefully, ayan, nasisimulan na nilang bubungan. Kaso, ayan, umuulan, bumabagyo, kaya natetenga yung pagbububong nila. So, ayun, nagagastos na namin sa bahay namin ay 180,000. So, ayan, hindi pa siya tapos guys. So, ang hirap magpabahay, lalo kapag ka may baby na, and then meron ng priorities, marami ng ibang gastusin. So, tapos, ayun pa, pandemic, diba? And then, wala akong work, and yung asawa ko lang yung nagwo-work. Syempre, minsan, yung sahod niya, hindi naman nagkukulang, pero minsan yung sahod niya kasi sapat lang sa, sa gastusin ng baby ko, ganun. Or, syempre, sa savings din, hindi pwede kasi hindi ako makapag-save. And then, yung ginagamit namin dito sa pagpapagawa ng bahay namin, talagang higpit ako ng sinturon para makaipon talaga kami. So, hindi na ako bumibili ng mga personal na gamit ko. Hindi na ako bumibili ng mga damit or kahit na basta ang goal ko lang ay makaipon para dito sa bahay namin, syempre, para matapos na. And then, pagkatapos siguro ng bubong namin ay hindi ko pa alam yung susunod na step. Hindi ko kasi alam kung ano yung dapat isunod pagkatapos ng bubong, kasi una, naiisip kong magpa-electrical wirings na muna para pag nagpalitada na sila, okay na, nasa loob na ng hollow blocks yung wirings. So, pagka nagpalitada kasi muna, tapos saka magwa-wirings, parang mahihirapan yung magwa-wirings. Siyempre, ayoko nakikita yung mga wires, gusto ko nasa loob. And then second, yung tubo yung sa tubig, yung tubo ganun, and then sa may yung mga sink, yung bowl sa CR, ganun. Gusto ko yun muna yung ipagawa ko para hindi na mahirapan pang nagbungka-bungkal pagka gagawin na yung sa bowl, yung aagusan ng so yun. And then next ay mga pintuan at saka bintana. So plano ko pagka natapos na yung pintuan at saka bintana, gusto kong dito na kami tumira kahit hindi pa tapos, kasi syempre gusto kong mira na sa sarili mong bahay, yung malaya ka ng nagagawa yung gusto mo, walang nangingialam, ganun. So hopefully pagkatapos ng bubong, maubos na yung budget namin. So hindi ko alam kung kailan ulit yung next step, kasi mahirap mag-ipon, kasi maraming gastusin. And then yung mga, alam niyo yung kagustuhan mong matapos yung isang bagay, yung sa kagustuhan mong ma-achieve yung goal mo, ay parang marami ka nang nasiset aside na mga bagay na gusto mong gawin or kailangan mong gawin. Ganun parang sa akin. Sana sana ako ng face ko, magpapaayos, papagamot ako ng face ko, kasi ayan, marami akong tigyawat. Kaso, sineset aside ko muna yon para yung pampagamot dito,
ay mapunta muna sa ipon, pampagawa namin ng bahay para matapos na. Kasi pag natapos na tong bahay namin, wala na kaming masyadong pagkakalususan, pwede na akong magpadol. So, blinag ko to, hindi para magyabang, kundi para maka-inspire sa iba na kahit konting-konti lang yung pera nyo, basta may goal kayo na ito, gusto kong mapatay itong bahay. And then, yung ipon, disiplina din sa sarili, sa pagbabudget, ganun. Kailangan talaga ng disiplina sa sarili. Kaya ako, kahit sabihin nilang kuripot ako, madamot ako, wala akong pakialam kasi gusto kong matapos na itong bahay namin. And pag natapos na itong bahay namin, o sige, give, diba, ganun. So for now, naghihigpit talaga ako para makaipon ng pampagawa ng bahay namin. Hindi man yan agad-agad, hindi man ito agad-agad mabuo, at least pagdating ng time and eventually someday mabubuo din to. So parang paid off, mape-paid off din lahat ng sacrifices namin ng asawa ko. I think na magkalayo kami, so alam namin balang araw na pag nabuo tong bahay na to, okay na. Pag nakapag-ipon na ng sapat, okay na, hindi na namin kailangang magkalayo pa. So, yun naman talaga yung goal ng mag-asawa. Siyempre, para mabigyan ng komportableng buhay yung baby namin at magiging baby pa namin. So, ayun guys. Sana po, na-inspired po kayo sa vlog na ito. And sa mga bago pa lang po dito sa channel ko, sa mga napadaan, mag-subscribe na po kayo sa channel ko for more updates, and click nyo na din po yung notification bell para po updated kayo sa mga susunod ko pang upload. So ang next na update ko ay yung aming bubuhusan, and hopefully sana hindi na umulan ng umulan para naman matapos na yung bubong namin, di ba? Para makita na namin kung anong itsura ng bahay namin pag nabubungan na. So, thank you so much po for watching this vlog, and sana patuloy nyo pa rin po akong suportahan. And ayun po. See you on my next vlog. Bye-bye!